Isang mapagpalang araw po sa inyo, Miss Terry, at sa inyong mga listeners. Katulad po siguro ng iba, isa din ako sa mga gustong makapagbahagi ng kwentong kababalaghan. Ako nga po pala si Marian. 15 years na po kaming kasal ng aking asawa na si Dave. Pero sa tagal namin ay hindi pa din kami nabibiyayaan ni Lord ng pinapangarap naming anak. Ang masakit pa noon ay nasa akin ang problema. Dahil nalaman ko sa aking doktor na may PCOS po ako. Yes, Miss Terry, malaking dahilan daw po kung bakit hirap akong magdalang tao. Halos lahat po yata ng mga posibleng gawin ng mga mag-asawa ay nagawa na namin. Nakapagsayaw na po kami sa isang sikat na simbahan kung saan ay pinupuntahan ng mga babaeng hindi magkaroon ng anak. Dahil dyan ay sinisisi ko ang aking sarili dahil hindi ko mabigyan si Dave ng matagal na niyang gusto. Ngunit kahit naging ganun po ay hindi ako iniwan ng aking asawa, bagkus ay minahal namin ang isa't isa. Ngunit tulad ng isang normal na pamilya, minsan masasabi mo lang na buo kayo kung may mga bata o anak kayong kasama sa loob ng inyong tahanan. Isang araw na sinubukan ko muling mag-pregnancy test, ang totoo niyan ay madalas akong nagbabaka sakali na magpositibo ako. Sana naman may 2 guhit na yan. Sana nga meron Nang lumabas ang resulta ay negatibo pa din, Miss Terry, kaya lalo kaming nalungkot dalawa. Okay lang yan. Tara na at kumain na tayo. Dito ay nagsimula na akong maiyak dahil paulit-ulit na lang ang lumalabas na resulta. Bakit yung mga kababata ko, kahit hindi nila pinlano yung pag-aanak nila, kusa silang nagkakaroon? Baka hindi pa kasi para sa atin yun. Yung ibang classmate ko nung college, na-diagnose din naman na may PCOS, pero nagkaroon pa din ng anak. Hanggang kailan tayo maghihintay, Dave? Ay naku, tama na yan. Baka lalo ka lang ma-stress, lalo kang mahihirapang magbuntis niyan. Ilang araw at ilang linggo pa ang lumipas, Miss Terry. Kada susubukan kong mag-pregnancy test ay lagi na lang kaming nabibigo. Minsan nga, kapag nasa mall kami at namamasyal, ay nahuhuli niya akong nakatitig sa mga babaeng may kargang bata. Oy, natutulala ka na naman dyan ah. Ha? Hindi. Ang cute lang kasi ng bata. Oo nga, cute nga siya. Dave, gusto ko na talagang magkaroon ng baby. Kahit naman ako, gusto ko na din, Marian. Sa pagkakataong yun, Miss Terry, nagulat na lang ako sa naging suhestyon niya sa akin. Marian, kung gusto mo, mag-ampun na lang kaya tayo. Ha? Ano yun? Anong ibig mong sabihin? Mag-ampun tayo, pero syempre, yung legal dapat. Talaga? Saan kaya meron nun? Paano? Anong gagawin natin? Oh, teka. Isa-isa lang yung tanong. Ano ka ba? Ay, pasensya ka na. Parang na-excite kasi ako dun sa sinabi mo eh. Sige, gusto kong subukan yan, Dave. Hindi ko alam, Miss Terry, pero sadyang na-excite talaga ako sa minungkahi ni Dave sa akin. At isa pa, gustong-gusto ko na din talagang magkaroon ng bata sa bahay namin.
Kaya nagpunta kami sa mga legal na bahay ampunan upang tumingin ng mga pwedeng ampunin na bata. Ang gusto ko po kasi noon ay batang babae. Nahirapan din po kami sa paghahanap dahil karamihan sa mga napuntahan naming ampunan ay puro lalaki at may mga gulang na po. Hanggang sa unti-unting nawalan ako ng pag-asa dahil ilang araw na kaming naghahanap noon. Nakailang absent na din si Dave sa kanyang trabaho dahil sa pagsama niya sa akin. Wala na ata tayong mahahanap, Dave. Ano ka ba? Huwag ka ngang sumuko agad. Last na to sa araw na tong pupuntahan natin. Malay mo, di ba? Sige, sana meron naman. Kung wala umuwi na tayo para makapagpahinga na. At ganun nga po siguro talaga, Miss Terry. Sa mga hindi mo inaasahang lugar at pagkakataon, dumadating yung biyaya. Yung huling napuntahan namin ay doon pa kami nakakita ng isang napaka-cute na baby girl. Isang 1-year-old na babae, maputi at napakagandang baby. Nung makita ko palang ito na buhat ng nag-aalaga sa kanya, ay agad ko itong binuhat. At simula nun ay hindi ko na binitawan pa. Nagpumilit na agad ako kay Dave na iyon na lang ang aming ampunin dahil malakas ang kutob ko na magiging mabait na bata ito sa amin. Gusto pa sanang kunin sa akin ng babae si baby dahil baka daw may magustuhan pa daw kaming baby dun sa loob. Pero hindi na ako pumayag na malayo pa sa akin yung baby na pinangalanan kong Heaven. Pinirmahan agad namin ni Dave ang lahat ng papeles na ibinigay doon sa bahay ampunan. Nagpaalam kami sa kanila at nagpasalamat. Nakita ko na yung babaeng may buhat-buhat kay Heaven kanina ay parang hindi maipinta ang muka nung paalis na kami. Napansin mo ba yung babaeng nag-abot sa akin ng baby? Sino dun? Yung nag-aalaga? Oo. Parang hindi siya masaya na si baby yung inampun natin. Baka naman napamahal na sa kanya si Baby Heaven, kaya nalulungkot siya na may aampun na rito. Sabagay, tama ka. Pero ako, masaya ako talaga at magkakaroon na ng batang tatakbo sa loob ng bahay natin. Agad na kaming dumiretso sa isang mall para mamili ng mga gamit ni Heaven. Nakakaangat po kami sa buhay, kaya hindi sa amin problema ang gumastos ng kung ano-ano, lalo para kay Heaven. Halos si Dave na nga ang pumipigil sa akin na wag na daw akong bumili masyado dahil baka naman sobra lang akong na-excite. Pag-uwi namin ng bahay ay nilagay namin lahat ng pinamili namin sa kwarto ni Heaven. Bago pa kasi noon, Miss Terry, ay mayroon na talaga kaming nakalaan na kwarto para sa magiging anak namin. Nakita ko na pagod na si Dave sa ginagawa niya, kaya pinakiusapan ko siya na magpahinga na. Sige na, magpahinga ka na lang. Kaya ko nang mag-isa to. Sigurado ka ba? Pwede namang ipagpabukas na yan. Ano ka ba? Alam mo naman na ang tagal kong hinintay ito eh. Ngayon lang ako naging masaya. Kaya hayaan mo na lang ako, Dave. Sige na nga. Pero tulungan mo muna akong buuin yung crib ni Heaven sa kwarto natin. Oo ba? Halika na. Kaya sinimulan naming buuin yung magiging crib ni Heaven dahil gusto namin na kasama namin siya habang natutulog. Inabot din kami ng 1 oras sa pagbuo naming dalawa ng crib, kaya pagkalapag namin kay Heaven sa crib ay sabay higa naman ni Dave sa kama namin at nagpaalam ito na mauuna na muna siyang matulog. Nang makita ko
na natutulog na yung dalawang mahal ko sa buhay, ay sinarado ko na yung kwarto at nagtungo na ako sa kabilang kwarto kung saan inaayos namin kanina yung mga pinamili namin. Habang nagsasabit ako ng mga laruan ni Heaven sa dingding, ay may narinig akong nagbukas ng pinto sa kwarto namin. At marahan itong naglakad patungo dito sa kwarto ni Heaven. At dahan-dahang pinuksan yung pinto. Kaya habang nakatalikod ako, ay nagsalita ako. Oh, Dave, akala ko matutulog ka na. Pero wala akong narinig na tugon. Lumingon ako, pero walang tao sa labas ng pinto. Isa pa, tanaw ko sa hallway yung kwarto namin at nakita ko na nakabukas yung pinto. Kaya minabuti kong puntahan sila Dave para tanungin kung siya ba ang nagbukas ng pinto. Pero pagdating ko ay kitang-kita ko na tulog na ito. Dito ay naisip ko na lang na baka sa sobrang pagod ko kaya kung ano-ano yung nararamdaman at naiisip ko. So minarapat ko na lang na magpahinga na lang din nung gabi na yun. Kinaumagahan ay masaya kaming kumakain ni Dave kasama si Heaven. Dito ay naisipan kong tanungin si Dave tungkol kagabi. Nga pala, gumising ka ba kagabi at pinuntahan mo ako sa kabilang kwarto? Hindi. Bakit? Wala lang. Natanong ko lang naman. Hindi ko na lamang sinabi sa kanya kung ano yung nangyari kagabi at baka naman kasi guni-guni ko lang yun. Nagpaalam na si Dave na aalis na siya papuntang trabaho. Hinatid namin siya ni Heaven sa labas upang magpaalam sa kanya habang pasakay na siya ng kotse. Ingat kayo dyan ni baby ha. Uuwi agad ako ng maaga. Ingat ka din, Daddy. Hintayin ka namin ni baby makauwi agad. Bye, Daddy! Nang makaalis na si Dave ng bahay, ay agad na kaming pumasok ni Heaven sa loob. Inilapag ko muna siya sa malaki niyang crib at nilagyan ko ng mga laruan para sana ay maiwan ko siya at makapagligpit ako sa kusina. Habang naghuhugas ako ng pinggan ay naririnig ko si baby na bungis-ngis ng bungis-ngis. Nasabi ko na lang sa sarili ko na tuwang-tuwa siguro ito sa mga laruan niya. Nagpatuloy lang ako sa paghugas at nagsalita pa nga ako na parang kinakausap ko siya. Laro ka lang dyan, baby Hintayin mo lang. Matatapos lang din si Mommy. Maya-maya pa ay gumulong na yung ibang bola niya papasok sa kusina. Nagtaka ako at pati yung iba niyang laruan ay nagsisimula ng maihagis papasok ng kusina. Baby, wag mong itapon yung mga laruan mo dito. Mahihirapan si Mommy magligpit. Pero hindi tumigil yung pagbato ng mga laruan hanggang sa makatapos na ako sa paghuhugas ko ay agad kong pinuntahan si Baby Heaven sa sala. Pero nanlaki yung mata ko, Mystery. Tulog na tulog si Heaven sa karib nito. Ang isa pa sa kapansin-pansin ay nasa isang pwesto si Baby habang yung laruan naman niya ay nakaipon lang sa kabila. Kahit anong paliwanag ang isipin ko ay hindi magagawa ng isang baby na isalansan lahat ng laruan niya sa sulok ng kanyang crib. Sa puntong yon, Mystery, ay nagsisimula na akong makaramdam ng kung ano sa loob ng bahay. Nang isang beses naman ay napasyal sila nanay at ang isa kong kapatid sa aming bahay dahil gusto nilang makita si Baby.
Kaya tuwang-tuwa ako noon dahil nakita kong masaya si nanay sa pagiging lola niya kay Heaven. Nag-aya ako na samahan nila ako sa mall para sana ay bumili ng mga damit ni baby. Pinauna ko na sa kotse sila nanay at yung kapatid ko na buhat-buhat si Heaven dahil kukunin ko lang kako yung bag ko sa kwarto. Nung pababa na ako ay biglang nag-ring yung telepono. Nung sinagot ko ay si Dave pala yun. Oh, bigla kang napatawag. Wala lang, namimiss ko lang kayo ni baby eh. Kamusta na ba kayo dyan? Ikaw talaga. Nagpunta kasi sila nanay at Maya. Pupunta lang sana kami ng mall para mamili ng mga gamit at kumain na din sa labas. Ganun ba? Sige, mag-ingat kayo Kaya pala ang saya ni baby dyan ngayon eh. Kasama pala yung lola at tita niya. Ha? Anong ibig mong sabihin, Dave? Si baby Heaven ka ako, ang saya-saya. Naririnig ko yung huggy cake. Parang kinikilit eh. Nanlamig yung mga bato ko sa mga sinabi ni Dave Misteri. Dahil wala akong kasama sa sala nung oras na yun. Nasa labas na sila nanay at kasama si baby Heaven. Dave, kasi... Sige, dito na yung boss ko. Ingat kayo ni baby Pero hindi ko na natapos yung sinabi ko at bigla na lang nagpaalam ito sa kabilang linya sa akin. Nanlalamig ang buo kong katawan nang ibaba ni Dave ang tawag niya at naiwan akong nakanganga. Mayroong kung ano ang nag-udyok sa akin na tumingala. At nang mapatingala nga ako, ay nakita kong nakabukas yung kwarto ni baby. Kita ko na unti-unti itong sumasara at bigla na lang yung kapatid ko ay nagsalita mula sa bintana. Ate! Ano? Ang tagal mo naman! Naiinip na kami! Sige. Tara na. Pagbalik ng tingin ko sa kwarto sa taas, ay nakasara na yung pintuan dito. Dahil sa sobrang abala namin sa pag-ikot sa mall, ay nawala na rin sa isip ko ang mga nangyari kanina. At dun nga ay dumiretso na sa mall si Dave pagkalabas niya ng opisina. Hinatid na din namin sila nanay sa kanilang bahay. Nang makauwi kami, ay nakaramdam na kami ng antok, kaya napagdesisyon na namin na matulog na agad para makapagpahinga. Total, tulog na din naman si baby noon, kaya wala na din kaming lalaroin at aasikasuhin pa. Maya-maya, nagising ako na ang pwesto ng pagtulog ko ay nakatalikod kay Dave. Naramdaman ko kasing kinikiliti yung talampakan ko. Nung oras na yun, Misteri, naisip ko na itong asawa ko nanggigising at nangungulit na naman. Sinisipa ko ang aking paa para tigilan ako sa pangingiliti niya sa akin. Pero hindi ito tumitigil, kaya naisip ko sampalin ko na lang kaya ito para tumigil. Kaya nung humarap ako sa kanya, ay siyang gulat ko. Wala akong kasama sa kama, Misteri. Kaya natanong ko sa sarili ko, sino yung kumikiliti sa akin? Biglang bukas ng pinto at nakita ko si Dave na bagong ligo. Oh, ano ba yung itsura mo? Parang nakakita ka ng multo Ha? Wala. Kanina ka pa ba nasa labas ng kwarto? Oo. Naligo ako. Nainitan kasi ako Bakit? May papakuha ka ba? Wala naman. Sige na. Matulog na ulit tayo. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa asawa ko yung mga napapansin kong pagbabago sa bahay. Pero unti-unti na rin akong hindi mapalagay.
Isang gabi, Mystery, habang kami ay natutulog na ni Dave, nagising na lang ako dahil sa naramdaman kong mga yabag na maliliit na paa na tila ba ay patakbo-takbo sa hallway sa labas ng kwarto namin. Pabalik-balik ito at tila ba galing sa isang bata ang mga yabag na yun. Ginising ko si Dave para marinig yung tumatakbo sa labas at baka mamaya may akyat bahay na. Ilang saglit pa ay biglang tumigil ang pagtakbo nito. At maya-maya, nagulat ako dahil bigla itong kumatok ng malakas sa pinto namin. Ah! Ano yun? Bakit? May tumatakbo kasi kanina. Pabalik-balik nga dyan sa hallway sa labas lang ng kwarto. Tapos bigla na lang kumatok sa pinto. Ha? Totoo ba yun? Habang mukhang hindi pa napoproseso sa utak ni Dave ang mga sinabi ko dahil bagong gising lamang ito, ay nakita kong nanlaki ang mga mata nito dahil natanaw niya yung isang side ng crib ni baby at nakita niyang nakabukas ito at wala doon si baby heaven namin. Nasaan na si baby? Ha? Oo nga no. Agad kaming bumangon ni Dave para hanapin si baby heaven. Sumilip si Dave sa labas ng pintuan namin at ako naman ay naghanap sa loob ng kwarto. Napansin kong nasa ilalim ito ng kama at natutulog ng mahimbing. Dave, nandito siya sa ilalim. Yumuko ako para kuhanin si baby heaven at habang hawak-hawak ko siya paalis mula sa ilalim ng kama ay nabitawan ko ito at napasigaw ako. Ay! Oh, bakit? May humawak sa braso ko. Agad sinilip ni Dave ang ilalim ng kama pero wala namang ibang tao. Wala naman eh. Baka tumama ka lang sa gilid ng kama kaya akala mo may humawak sa'yo. Hindi ako pwedeng magkamali noon, Mystery. May humawak talaga sa braso ko kaya ako nabitiwan si baby pero ayaw maniwala sa akin ni Dave dahil bagong gising lamang daw ako noon. Sabado kinabukasan noon at walang pasok si Dave sa opisina nila. Masaya kaming nanonood na 3 sa sala ng isang palabas na pambata sa TV. Dahil sa antok at pagod ko noon ay hindi ko namalayang nakatulog pala ako. Nagising ako na may nalaglag sa aking maliliit na bola mula sa taas ng kwarto namin. Kayong mag-ama dyan sa taas. Yung mga laruan niyo dito naglalaglagan no? Kayo paglilinisin ko dito sa sala. Pabirong sigaw ko sa kanila habang patuloy pa din ang paglaglag sa akin ng mga bola at laruang galing sa taas. Habang pinupulot ko ang mga yun ay tumingala ako at nakita kong may maliit na kamay ang nakalabas at naguhulog ng laruan sa akin. Dave, ano ka ba? Baka mahulog si baby dyan. Tinuturuan mo pang gumawa ng kalokohan yung bata. Bahagya akong nainis kay Dave dahil nervyosa talaga ako sa ganong bagay. Nang biglang pumasok ito sa loob galing sa labas at buhat-buhat si baby namin. Oh, ano ba yung sinisigaw-sigaw mo? Nakita ako ni Dave na nakatingin sa kanya at nakangangalang at nanlalaki ang mata. Ano? Pandidilatan mo lang ba kami ni baby? Parang galing lang kami sa labas nagalit ka na agad. Kung hindi kayo, sino yung nasa taas? Anong nasa taas yung pinagsasasabi mo dyan, Marian? Dave, may kamay sa taas kanina. Kamay ng bata, hinuhulog yung mga laruan sa akin. Dito ay parang natauhan siya sa sinasabi ko, kaya binigay niya sa akin si baby at umakyat siya agad sa taas. Walang tao dito. Ano ka ba, Marian? Baka nananaginip ka lang. Yung mga laruan, nandyan ba sa labas ng kwarto? Wala. Nakasalansan ng maayos yung mga laruan dito.
Dito ay bumaba agad siya sa akin at kinausap ako. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ko alam, Dave. Pero ang daming pangyayari sa bahay. Hindi ko mapaliwanag. Sinimulan kong ikwento lahat sa kanya. Mula sa umpisa akong makaramdam sa bahay. Kita ko sa mukha niya ang pagtataka at pagkabigla. Mismo naman kasi ako, Miss Terry, ay hindi ko alam bakit nangyayari sa bahay namin ito. Nang maggabi na, pagkatapos naming maghapunan, ay muli naming binalikan yung inayos naming magiging kwarto ni Baby Heaven. Mga ilang araw na lang siguro matatapos na to. Oo nga eh. Na-excite na ako na gamitin ni Baby tong kwarto. Anong problema? Bakit bigla ka namang nalungkot? May gumugulo lang talaga sa akin, Dave. Ano naman yun? Hindi na ako sumagot pa noon kay Dave. Minabuti ko na lang na wag nang magsalita, Miss Terry, at baka dalawa pa kaming mag-alala. Pero hindi na kasi normal yung mga nararanasan at nakikita ko nitong mga nakaraang araw. Natatakot ako para sa aming tatlo sa bahay. Tulog na pala si Baby kakalaro oh. Oo nga, napagod siguro. Buhatin ko na siya at dalhin ko na sa kwarto natin. Sige, mabuti pa nga. Iidlip lang ako saglit ha. Tulungan kita pagkagising ko. Sige lang, magpahinga ka na muna. Agad na kinuha ni Dave si Baby at binuhat niya ito papunta sa kwarto namin. Mag-isa akong naiwan sa kwarto para sa pag-aayos ng mga design at pagbubutingting sa magiging kwarto ni Heaven. Naghikab na ako. Hindi ko na malayan kung ilang minuto nang wala si Dave. At dahil sa wala na akong kasama, ay nakaramdam na ako ng antok at pagod. Habang nagliligpit ako ng mga ginamit namin na kalat sa sahig, ay nakita kong bumubukas yung pinto ng kwarto namin. Napatitig ako na baka si Dave yung lumabas. Pero hanggang sa bumukas ang pinto, ay biglang sumara din ito ng malakas. Nabigla ako sa nasaksihan ko, kaya tumayo ako sa pagkakaupo at tinungo ko ang kwarto namin. Pinihit ko yung doorknob ng pinto, pero nakalak ito. Tinatawag ko si Dave sa loob upang magising ito. Pero walang sumasagot sa loob, kaya panay ang pihit ko ng doorknob. Nang mapalingon ako sa kwarto ni Baby, ay biglang namatay yung ilaw sa loob. At dahil sa sobrang dilim sa loob, hindi ko na maaninag. Hanggang sa may narinig akong parang naglalakad sa loob. Sinipat ng mga mata ko kung ano yung nasa loob ng kwarto ni Baby. Nanlaki ang aking mga mata, Miss Terry. May naglalakad palabas mula sa madilim na kwarto. Isang batang halos kasing laki lang ni Baby. Pero ang pagkakaiba nila ay maitim ito, mabalahibo, nanlilisik ang mga mata nito. Sa mga oras na yun, pinagkakato ko na yung pinto namin at sumisigaw na ako ng malakas. Dahil yung lumalabas na nilalang ay tumatakbo na patungo sa kinatatayuan ko. Nakatalikod ako sa pinto namin habang panay sigaw ko kay Dave na buksan ang pinto. Nang malapit na yung nilalang na maitim, ay tumalo na ito padamba sa aking muka. Na siya namang pagbukas ni Dave ng pinto, kaya napahiga ako. Marian, anong nangyari sa'yo? May batang maitim na tumatakbo papunta sa akin. Naku, Marian.
Makapagod ka na. Magpahinga ka naman kasi. Dito ay hindi ko na mapigilang sigawan siya para sabihin na totoo yung mga nakita ko. Dave! Ano ba? Totoo yung nakita ko. May maligno sa bahay natin. Agad na natauhan si Dave sa aking sigaw, Mystery. Inalalayan niya akong makatayo at agad na lumabas ito ng kwarto upang hanapin yung sinasabi kong maligno. Wala siyang nakitang bata sa hallway namin, pero nung buksan niya yung ilaw ay doon niya nakita yung mga bakas ng paa na maliliit na parang galing sa bata. Dito nga ay nanlaki din ang mga mata niya. Diyos ko! Anong nangyayari sa bahay natin? Sinarado agad ni Dave ang pinto sa aming kwarto at hindi siya makapaniwala sa mga nakita niya sa sahig. Totoo ba ang lahat ng mga to? Naglakas na ako ng loob na sabihin kay Dave yung mga nasa isipan ko nung mga oras na yun. Alam mo, aaminin ko, napansin ko kasi simula nang ampunin natin si Heaven, doon tayo nagsimulang makaramdam ng ganito, Dave. Ano ka ba? Huwag mong isali si baby dito. Bakit? Tingin mo ba gusto ko din yun? Itanong mo kay nanay kung may kakilala ba siyang albularyo. Para masagot na din to at matapos na tong mga gumugulo sa atin. Kinaumagahan ay tumawag ako agad kay nanay. Sinabi ko lahat ng nangyari sa amin at alalang-alala ito. Magtatanong daw siya sa kanilang lugar kung may kakilala silang albularyo. Dahil sa takot ko sa mga nangyari kagabi ay sinabi ko kay Dave na sa mga nanay muna kami makikituloy habang hindi pa namin tiyak kung ano yung nasa loob ng bahay namin. Agad kaming nag-impake ng mga ilang damit namin at ni baby. Naglalagay na kami ng mga bag sa kotse at may tumawag sa akin mula sa gate. Ate! Ate! Sino po sila? Pamilyar ang mukha ng babae at parang nakita ko na ito kung saan. Hindi niyo ba ako natatandaan? Lumabas si Dave galing sa loob ng bahay at nakita niyang may kausap akong babae sa gate. Marian, sino yan? Matagal ko na po kayong hinahanap. Ano po bang kailangan niyo? May nagparamdam na po ba sa inyong kakaiba? Ano hong ibig niyong sabihin? Dito ay pinatuloy na lang muna namin siya sa loob ng bahay para doon ay makapag-usap. Nalaman din namin na ang pangalan niya ay Dorothy. Dito nga ay nagsimula na siyang magkwento sa amin. Tiyahin po ako ng baby na inampun niyo, ma'am. Volunteer po ako sa bahay ampunan. Ako din po ang dahilan kung bakit napunta doon ang baby. Nagdahilan na lang ako na napulot ko sa labas ito at sinabing may nag-iwan para hindi nila ako pagdudahan. Para nang sa gayon maalagaan siya sa loob ng bahay ampunan. Teka, bakit mo naman ginawa yun? Pamangkin mo siya, diba? Oo, anak ho siya ng ate ko sa probinsya. So, hindi kayang alagaan ng ate mo yung baby, kaya dinala sa bahay ampunan? Walang boyfriend o asawa ang ate ko, ma'am. Pero nabuntis siya. Ano? Ang ibig mo bang sabihin? Na-rape siya? Opo. Saglit itong napayuko at tumahimik. Na-rape po siya ng isang maligno. May nagkagustong kapre sa kanya at doon ay hinalay siya.
Teka. Parang ang labo ng kwento mo. Oo nga, paano nyo nalaman na galing sa maligno yung anak ng ate mo? Noong una, hindi naniniwala ang mga magulang namin kay ate. Ang hinala noon ng tatay, may kalaguyo si ate at iniwan ito matapos mabuntis. Pero yung kumadrona na nagpaanak kay ate ang mismong nagsabi sa amin, kambal ang anak niya. Kambal? Si Baby Heaven? May kambal? Opo, maniwala man kayo o hindi. Nasaan yung kambal niya? Yun nga po ang gusto kong ipaliwanag sa inyo. Yung nagpapakita po dito sa bahay niyo, yung malignong kakambal niya. Naiinggit ito sa mga binibigay na atensyon kay baby, kaya masama ang loob nito sa nag-aalaga. Alam kong mahirap paniwalaan pero yun po ang totoo. Kaya nung kinuha niyo si baby sa ampunan, nag-alala na ako na baka guluhin kayo ng kakambal niya. Ibig sabihin, nakikita mo din yun? Yung maitim na bata? Opo. Tuwing nagbibigay ako ng gatas, laging dalawa ang tinitimpla ko at nilalagay ko sa ilalim ng kama. Nang sa ganoon pantay ang pagtingin ko sa dalawa. Kung ganoon, bakit ka nagpunta dito? Para po sana kunin ko na lang si baby sa inyo, sir. Lubos akong naiyak noon nung sinabi yun ni Dorothy. Napamahal na kasi sa amin, lalo na sa akin si Baby Heaven. Nakita ako ni Dave at agad niya akong niyakap. Hindi namin alam kung ano ang isasagot namin kay Dorothy Mystery. Pero natatakot ako sa mga paramdam sa loob ng bahay namin. Kaya masakit man sa loob naming mag-asawa, ay hinayaan na lang namin itong makuha ni Dorothy. Ibinalik namin si baby sa bahay ampunan at si Dorothy na lang ang bahalang magpaliwanag sa kanila. Kaya sa tuwing makikita ko yung kwarto na inayos namin para kay Heaven, ay naiiyak ako, Mystery. Alam kong may kulang sa pagkatao ko. Pagkalipas ng nangyari, ay tumigil na din yung pagpaparamdam sa loob ng bahay namin. Yung mga gamit ni baby ay dinala namin sa bahay ampunan at dinoble namin iyon para hindi magtampo ang kakambal niya. Madalas na bumibisita kami sa bahay ampunan nila Baby Heaven. Kapag may dala kaming pasalubong, ay sinisiguro naming pang-dalawang bata ito. Malungkot man, ay tiniis ko ang pangungulila ko sa pagkakaroon ng anak. Hindi kami pumalya sa pagpapatingin sa OB kung ano ang pwede naming gawin para magkaanak. At gaya nga ng sinasabi ko, Mystery, sa panahon na hindi mo inaasahan, isang umaga na nag-pregnancy test ako, ay laking gulat namin ni Dave na nagpositibo ako. Nabuntis ako, Mystery, at tuwang-tuwa si Dave dahilan para mag-leave muna siya sa kanyang trabaho para alagaan ako. Sa ngayon ay may isa na akong 5 years old na lalaki, Mystery. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Nawa ay mapabilang ito sa mga itatampok niyong kwento sa inyong channel. Maraming salamat po.